student at TESDA under Event Management Services and teaching. So thank you so much po for taking the time to talk with me today. So before we start po, can you please give me a short introduction of yourself po? Well, my name is Jeffrey Balbada. I'm also I'm working in a corporate business as a sales manager. That's my permanent job, and also one of our business or sideline business is the event management services. So we normally organize events, and also we do have a little business then, food business. Yes, that's it. Thank you po. Now let's proceed po with the questions. So the first Okay. question, the first question po is, can you walk me through your experience in planning and managing events po? Okay, so for that one, kasi sa pagpaplano ng isang event, so dapat alamin mo muna yung mga gusto na detalye ng mga client mo. Like for example, ano yung mga preferred date nila, ano yung how many packs yung possible guests dun sa event nila, and also yung venue ng locations. And also, anong klaseng team or peg yung gusto nilang mangyari dun sa event nila. So we do normally kasi talaga most of our event is wedding. So dapat din agad malaman kung magkano talaga din yung magiging allotted o stretch budget nila dun sa event nila. So normally kapag wedding, dapat tanongin mo para malaman mo anong klaseng suppliers yung gusto nila. And also para malaman mo din kung saan maglalaan ng malaking portion of budget yung client mo. Especially yung mga like yung food. Sa food kasi sila mag-invest ng bigger portion ng budget sa catering, sa stylist ba, or sa photo and video para malaman mo din kung sino mga right suppliers or appropriate suppliers yung i-recommend mo doon sa client natin. Kasi kung hindi mo yan malaman at hindi mo na itong mga natatanong mga detalye at bigay ka na bigay ng mga suppliers, so technically magkakaroon kayo ng problema sa mga suppliers na i-recommend mo. May sisimple pala doon sa budget or preference ng client mo. So thank you po for sharing your experience. Actually po, sobrang tugma po niya sa mga tinatagal po namin kasi parang days pa lang po kami. Yun nga nabanggit po na Victor na wedding po yung madalas talaga and pag mamawawa pa ng sample na proposal niya po, wedding din po yung ginagamit. So, I'd love to know naman po, how do you approach event planning and coordination from start to finish po? Alright, so sa event planning, dapat meron tayo sinusunod na timeline. So, para malalaman natin kung ano tayo sa planning. So, normally kapag mga weddings, especially mga 6 to 12 months, yung plan sa timeline. So, makikita doon kung ano pwede ka na suppliers, kailan yung mga initial and final meetings ng mga major suppliers. So, everything dapat clear sa site ng client, yung mga details ng event. Para alam din nila yung actual na nangyayari sa event nila. Also, sa mga meeting, we discuss lahat ng details and then discuss sa mga coordinators, yung mga requests ng client para smooth and well executed yung details ng planning. Thank you po. That makes a lot of sense and sounds like a solid plan po. Sobrang po niya sa studies po namin. Next po is, can you provide an example of a challenging event you manage and how you address any obstacles or issues po? Alright, so sa lahat ng events naman, of course, may mga times na talaga hindi, may mga times na mga ma-challenge talaga tayo sa events. Especially mga clients natin na medyo Brazilian, yung mga ganyan. So sa karanasan namin sa wedding events, just to share, naging challenge namin kasi yung mga weather.
yung mga yung weather naman of a forecast na manage siya. So that time, so medyo makulat talaga dun sa wedding date nung client na yun. So na-inform naman namin si client na maulanan yung wedding na since outdoor event siya. So hindi namin mag-back up ng tent para lang ready tayo kung magmalakas man yung ulan. So dahil limited nga lang yung budget ni client, so hindi sila kumuha ng tent. So sa first araw ng event, sobrang lakas ng ulan. So hindi makaset up yung mga suppliers, like the catering, stylists, dahil mababasa o masasira yung mga gamit nila. So that time, kinausap na yung room, nandiyan natin yung rent and pumayag naman din si Kumso. So agad-agad lang yung naghahanap ng tent rental suppliers. So 4 a.m. yung nakahapon yung ceremony. So 4 a.m. siya nakahapon. So 1:30 p.m. nakahapon wala nang nakaset up. Ni isa. So tignan mo yung time 1:30 tapos 4 o'clock na wala lang nakaset up. So normally yung set up time na 6 hours. So nag-usap-usap na kami na lahat ng suppliers, nag-coordinate na kami. So ang ginawa namin, so isang area na lang yung ceremony at reception para nasa loob lahat ng tent at hindi masaya yung mga guests. So nakaset up din nila lahat at nag-adjust na lang ako sa ceremony time. So from 4 p.m. ginawa ko ng 5 p.m. yung start ng ceremony ng wedding. So during that time, naglalakad kami ng entourage and bridesmaids. So after the ceremony, merong post-nap pictorial si couple na tinatawag. So normally, kasama din yung mga bridesmaids and groomsmen and couple right after the ceremony. So meron silang post-nap within the vicinity of the reception or the ceremony. So, by that time, medyo nagkaroon ng problem sa bride. So si bride nagkulong sa loob ng room. So ayaw niyang lumabas sa room niya at ayaw niyang magpaputo or mag-style ng post na pictorial. So, that time, kasi may mga hindi susunod na mga detail, like for example, kailangan namin i-remove yung mirror carpet yung nasa carpet na yun kasi mabasa lang siya, makakamalas yung mga principal sponsors and also yung mga sasagalan sa entourage. So, tinanggal yun, everything yun right. Pero lahat this is approval ng ng so hindi na natin safety ng mga guests natin para magkaroon react for the day. So that time, so since nagtatanong na si bride, so quite challenges siya sa ayaw niya mag-focus. So as a wedding planner, so I have to look si bride, I have to explain everything. Kung ano yung pros and cons kapag may mga ganun, pag nilagay natin yung mga ganun detailed. So, medyo nahimas-mas na naliliwanagan naman si bride bakit kailangan natin tanggalin yung mga sum of detail which is kahit dream wedding niya. Of course, the end of the day, titignan pa rin natin kasi yung pinaka-bigger picture kung saan mas magiging safe lahat ng guests natin. Yun yung pinaka-very important. And then, so after that, pumayag na si bride magpa-photoshoot and then natapos naman yung wedding ng sobrang saya and nagkaroon sila ng everyone they do flash mob dance while na merong firework display dun sa backdrop nila sa behind dun sa area or sa place ng receptions. Yun. Ang ganda po ng ng setup nila, may fireworks pa. Yes, firework display sila after the ceremony, after the program. So parang sobrang importante po talaga ng communication, no? Kasi kung hindi niyo po siguro nakausap yung bride, baka po na-cancel yung wedding. Dapat you have to explain well and everything doon kay bride kasi kung as a wedding planner, hindi ka pwedeng mahiya, hindi mo pwede kayaan na lang siya. Kasi ikaw yung leader ng coordinations. Dapat ikaw yung mag-ayos ng mga troubleshoot, ikaw yung mag-ayos noon. Kailangan po talaga nasa same page kayo lahat. Yes. Kailangan talagang may abahan ng pasensya,
kailangan i-explain lahat ng maayos sa mga client para mas maunawaan nila. For the next question po is, how do you ensure effective communication and collaboration among team members, clients, vendors, and other stakeholders during the event planning process? Okay, sa event planning kasi dapat well-coordinated lahat ng details. So, dapat well-explained and well-discussed yung mga details ng client sa mga suppliers. So, meron tayong mga initial or final meetings sa mga suppliers. So, doon pa lang, nagkakaroon na ng mga proper communications or tulungan sa bawat isa. Kasi lahat ng suppliers mayroong mga task delegations bawat isa per event. So, bawat isa, alam na nila yung mga how to execute, yung mga details na dapat gawin sa event, if may mga major changes sa planning during event na kailangan i-discuss. So, kailangan natin yung ipa-approve sa client para aware din sila sa magiging changes. Pagka po meron kayong like sabay-sabay po yung events, ganun, ano pong strategies yung ginagamit niyo po para po mag-stay organized and Normally, to be honest, I'm not taking double booking in a day. para mas nakaka-focus po? Yes. Yeah, one event lang kami per day kasi minsan kasi kami sa team, one event per day lang kami. So, hindi na ako tumatanggap ng double booking event para mas naka-focus lang kami sa isang client namin sa isang araw na yun. So, sa ganung paraan, mas naibibigay namin yung quality service ng team, yung 100% service namin para masatisfy namin yung client sa aming serbisyo. Kasi kung double booking ka, tapos ikaw din yung approval sa mga dalawang events na yun. So, hindi ka makakapag-focus sa isang event, diba? So, minsan, a little bit nagkakaroon or nagka-suffer yung isang event. Para hindi po maratel, ano? Yes, oo. So, minsan may mga ganun. So, I'm not into the money kung double booking, of course, mas malaki yung kikitain mo. Pero minsan, nasasakripisyo kasi din yung isang event. So, kaya minsan, mas focus na lang tayo doon sa isang event, which is kaya natin ibigay yung 100% service, quality service na pwede natin maibigay sa mga client. How do you approach naman po yung budgeting and financial management for events? Actually, as a wedding planner, for me, as a wedding planner, hindi kasi ako umahon ng batch ng events. So, normally, what I do, I recommend best suppliers sa clients. So, pero in terms of payments, si client na mismo, yun nagsasend ng mga budget or ng payment dun sa mga suppliers para din sa reservation or sa full payment sa client. So, as a wedding planner or event organizing, I remind the clients sa mga payment nila sa mga suppliers na napunta nila. Para sa second client, sila mismo nakapagbayad or nakapag-book ng suppliers na gusto nila. Parang din po for transparency po. Yes, for transparency. Always be transparent doon sa client mo para mag-build ng trust yung mga client mo sa'yo. Kasi minsan, di ba, nowadays, maraming mga scams sa mga wedding planner. Opo. So, mismo si client, sa kanila sila nagda-down ng mga half payment, mga full of payment, but me on our side, so I'll be the bridge or the mediator para i-connect si client doon sa mga recommended suppliers para magbabayad or magsasend ng payment. We have a budget discussion of the budget, but hindi ako yung talagang naghahawak ng budget ng client. Si client pa rin directly nagbabayad ng mga bayarin nila dun sa mga suppliers na gusto nila. Can you share naman po yung parang yung negotiating contracts and agreements with vendors and suppliers or si client na rin po ang nakikipag-negotiate doon? As an event organizer, dapat nabasa at naintindihan mo ang mga detalye na nakasaad sa kontrata ng mga suppliers.
at dapat mo ditong i-discuss sa mga client mo para mas madali nilang maunawaan yung mga detalye ng kontrata. Kapag may mga detalye kasi na hindi na i-discuss ng tama at ito ay involve sa charges or fee, medyo gulo ito kasi hindi maglabas or magbayad ng client ng additional fee or charges. So as a supplier and also an event organizer, dapat well explain yung mga details ng contract sa client. Okay, so dapat lahat yun well explain kung may mga additional charges, like additional charges, may mga crew meals, shoulder ba ni client, yung transpo allowance, shoulder ba ni client, and if ever mag-exceed ng oras doon sa allotted time, how much. So dapat everything is well discussed ng supplier doon sa client na yun para hindi magkaroon ng problema at the end of the day. So as a wedding planner, dapat pinapasok mo din sa kontrata ng mga suppliers, dapat naiintindihan mo din yung mga terms and conditions. Kasi minsan, especially for money involved, minsan i-really discuss mo din yun kay client para at least aware din siya. May mga client kasi na hindi masyado nakakaintindi na pumipirma lang sila, hindi masyado binasa maigi yung kontrata. Tapos, minsan, nagreklamo na. So, pero nakasaad naman sa contract. So, you have to be careful and then you have to understand and explain it again sa mga client mo yung kontrata. That's because kontrata is very important. Yan sa agreement kasi that's binding agreement. Dapat pareho, both parties, both sides naiintindihan kung ano yung nakasaad doon. Opo, kasi yung iba rin po parang tinatamad po magbasa no? Kaya Kaya diba? maganda po na Sabi ko. Kaya minsan ako, ako, pag yung mga client ko is ang kinuha nila na sa amin na services is on the day, sila yung nagbubook ng suppliers. So, pinapasin ko yung mga suppliers contract. So, isa-isa ko yun, nililig ko yung pinapasa. Para at least, meron akong nakita na kailangan kong i-discuss dun sa client na yun. Kasi medyo alanganin yung ganong terms and condition. So, dapat ko siya i-discuss para malaman din ni client. Ano naman po, how do you assess the success of an event and what measures do you take to evaluate its effectiveness? In terms of measuring the success per event, sa ngayon, wala kami ginagamit na tool or survey form sa mga naging client namin. Minsan nasasabi namin tagumpay or successful yung event kung alam namin sa team na when executed and smooth yung event namin and naging super happy yung client sa naging servisyo namin sa kanila. And minsan na-measure din namin kung si client is mag-leave siya ng reviews dun sa page namin to appreciate our quality service. So yung minsan nakikita mo na happy si client or very successful yung event na nag-leave sila or nagbibigay sila ng reviews dun sa page namin sa Facebook. Pwede rin kasi may message na lang po na parang mas na-appreciate mo yung parang personal message nila. Yung mga simple thank you ng couple, na smooth na yung wedding nila, hassle-free, walang masyado naging aberya. So, yun is a form of success na rin kasi nagawa naman sila. Can you describe to manage competing priorities or conflicting stakeholder interests during event planning? How did you handle it? Okay, so minsan i-explain sa mga client kung ano ang dapat unang gawin or dapat i-priority matapos na dito sa planning. If they have a different interest or suggestion, I do explains the pros and cons ng details ng suggestions nila. Para on their side, mag-meet halfway sila para maging okay yung mga decision nila sa planning. So, yun, kaya, as a wedding planner, dapat you always nasa, For the last question po, how long yeah, have you been working in this industry po? we've been in industry for almost 5 years na.
So we started when 2019. And so yun, we know, and then we do join in different teams ng mga event planner. So para mas makita mo yung all facet ng functions ng event, especially the wedding. Dapat naranasan mo na ma-assign sa receptions, maranasan mo ma-assign sa ceremony sa church, maranasan mo maging bride assistant, groom assistant, and also maranasan mo maging runner. So dapat Lahat ng rules. lahat ng roles dapat mong maranasan, even in charge sa sound tech. Dapat maranasan mo yun para ang lahat ng facet na pag nalaman mo yung mga details or function, you are aspiring event planner in the futures, dapat lahat yun mapagdaanan mo. Kasi mas mamaster mo yung wedding or yung event planning. Yes po. Thank you po. And that concludes na po this interview. I really appreciate po your time and your effort po for this call. Thank you so Yes. much po. Saan ka ba nag-school? University of Rizal System? Opo, ang Ono campus po. Pero may binangonan yun, di ba? Opo, sa Binangan po kasi accounting lang po. I see. All right. So thank you so much for choosing us na ma-interview sa project sa TESDA. So yun, if you are wanted to pursuing your dreams to be an event organizer, so dapat passion mo siya. Dapat mas Opo. mo siyang ginagawa para mas, mas madali mo na lang din siyang ginagawa. Kasi the more na happy ka sa ginagawa mo, mas madali mo nagagawa yung mga bagay. Opo. Tama po. Thank you po. Alright, so thank you so much and have a great Thank you day. so much po. Bye-bye po. Good night po. Alright, bye-bye. Bye.